Magandang gabi, Cavite. Taga Cavite ba to? So magandang gabi sa lahat. Una sa lahat ay pasalamatan muna natin ang dakilang may kapal, mga kababayan, sa pagkakataong ibinigay niya na tayo ay magkatipon-tipon sa gabing ito upang pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang tapiko ng bansa, kundi walang iba ang kalayaan nating pagpili ng tamang mga taong iluluklok natin ngayong May 12, 2025. So, nasabi naman ni Sister Nori sa inyong about sa aming mahal na pastor, no? Isa kami sa mga pinadala ng aming mahal na pastor upang i-represent siya sa gabing ito, mga kababayan. So, una sa lahat, alam kong maraming naglalaro sa inyong mga utak. Kahit may mga teaser tayo, makinig tayo muna, mga kababayan. Kasi kailangan nating maunawaan bakit tayo nandito. So, una sa lahat, alam kong marami kayong naririnig ng mga bulong-bulungan, hindi lang bulong-bulungan kasi sa social media, about kay pastor, ganito, ganyan, chismis dito, chismis doon. Mga kababayan, isa kami sa mga witnesses, no? Isa kami sa mga babaeng matagal nang namumuhay kasama ang aming mahal na pastor. Me alone, I've been with him for 37 years. Kaya yung mga chismis-chismis na yan, huwag kayong makinig. Nandito kaming nagsasalata sa inyo mula sa aming puso ang katotohanan. Ang katotohanan, baliktarin mo rin at ikutin, kahit 1 milyon, katotohanan pa rin ang lalabas. Pag ikaw ay nagsinungaling, baliktarin ka man, magkaiba na ang iyong mga salita. Kasi walang substance, walang foundation, kasi gawa sa kasinungalingan. So yun, mga kababayan, pag ikaw ay nasa katotohanan, 1 milyon ka mang pagsalitain, 1 milyon ka mang may video or may photo, i-replay mo niyan paulit-ulit ng 1 milyon, iisa pa rin ang sasabihin. Hindi yan magkakamali. Babalik at babalik talaga ang katotohanan. So, may nagsabi sa akin, nagsalita lang kayo ganyan kasi self-serving, kasi nandiyan kayo kay pastor. Mga kababayan, hindi naman kami mukhang ignorante at tanga, no? At estupida. Ganyan ang leader namin. Tapos mag-i-stay kami sa kanya ng ilang taon. So ano kami, mga ignorante at estupida? No! Meron kaming paninindigan at meron kaming katwiran at nakikita namin ang katotohanan. Kaya hindi pwedeng ang mga sinungaling lang ang magsalita. Kailangan malaman ninyo ang katotohanan upang gamitin ninyo ang inyong kalayaang mamili ng tamang taong iluluklok natin ngayong May 12, 2025. Huwag ninyong sayangin ang inyong sagradong boto at kalayaang pumili. Cavite, nagkaisa ba tayo? Ngayon, ang sabi is, zero corruption. Paano natin gagawin? Nakita na ninyo, mga kababayan, although hindi nyo nakita sa inyong sariling mga mata, paano ma-implement ang zero corruption? Doon yan nangyari sa amin sa KGC. Iilang taon pa lang kami, kung ang aming mahal na pastor ay mukhang pera, o ganid, o ano man yan, o abuser, or whatever, hindi lalago ang aming kapisanan.
ibubulsa ni Pastor, pwede niya kaming iwanan anytime para sa kanyang pansariling kagustuhan at sa kanyang pansariling interest. But he is not like that. From the beginning na konti pa lang kami at medyo naghihirap, he has been with the ministry and we've been with him through thick and thin. Hindi kami pinabayaan ni Pastor, pinotektahan niya kami mula sa bata at matatanda. Kaya yung mga akusasyon na abuse, mga katang utak yan na mga taong matitigas ang ulo, hindi gustong magbago, o baka bawal kasi dito magsabing bangag, bawal. Kaya wag na nating sabihin yan. So, ito, balik tayo sa ating bansa. Bakit? Nakikita ba niyo ating bansa na as in talaga first world na? No! Diba? Kulang tayo ng karsada, kulang yung ating mga nasa bottom line, hindi pa naialsa. Pero ang mga politiko, pag nagkampanya sa inyo, mahal namin ang mga mahihirap. May paiyak-iyak pa, hala, promise dito, promise no, doon. After ng election, kanya-kanya na silang plano for the next election, for their personal interest, to protect their personal interest, to protect their... Kasi, alam ninyo, yung kapangyarihan, nakakalasing. Pag nakaupo sana sila dyan, parang may ano yung pandikit? Ha? Ano yung pandikit? Ewan ko ano yung pandikit. Hindi mo na matanggal. Okay sana kung mga maganda ang kanilang mga gawa, okay sana kung mga capable sila at mga honest and true leader ng ating bansa. Kahit magstay pa sila dyan forever and ever and ever. Pero mga kababayan, iba ang nangyayari. Tingnan ninyo ngayon ang nangyari sa ating bansa. It is an insult to us. Agricultural country tayo, bakit tayo nag-aangkat ng lupa ng bigas sa ibang bansa? Bakit? Sapagkat kulang ang support doon sa mga magsasaka natin. Ang ganda-ganda ng ating lupa, malawak ang ating lupa, bakit tayo nag-aangkat? Ang pinapayaman natin ang ibang bansa. Ang pinapahirapan natin at niluluklok ba doon sa kahirapan, ang ating mga magsasaka, dapat mayroong tamang support ang ating gobyerno. Mga karsada natin, mga hospital natin, mga pangunahing kailangan ng ating bayan. Alam niyo kung bakit? Ang punot dulo nito is because of corruption. Ngayon, hindi tayo papayag na yan ay mananatiling ganyan. Nasa ating kamay, whether we want it to continue or whether we want to break the corruption in our nation. Nakakahiya, naiiwanan na tayo ng ating mga kapitbahay na bansa. Katulad ng Vietnam, malago na sila. Galing yan sila sa giyera. Indonesia, malago na sila. In fact, may bullet train na sila. Tayo dito, nasaan ang ating bullet train? Wala. Bullet na lang na iwan ang train kagang-kagang. So yun, mayaman ang Pilipinas, mga kababayan. Ngunit, hindi naayos ng pangangalaga ng ating mga lider. Totoo, hindi. Ngayon, ito ngayon ang tagline ni Pastor, kasama ang mga PDP. Ayusin natin ang Pilipinas. At mayroon na yun, nasa puso na yan ni Pastor, kasi ganyan ang ginawa niya sa amin sa KOGC. Pasintabi mo na ha, I am not converting you to become a KOGC. We are not talking of religion here. We are talking here as one Filipino citizen, and
nakatira tayo sa isang bansang Pilipinas na maliit na kailangan nating alagaan at ayusin. And pastor has that capability. Instead sa puso niya ang kaayusan, ang zero corruption. Oh, lalago ka ba kung corrupt ang leader mo? No! Kahit pa magluhod ka mula dito hanggang doon sa Quiapo, kung corrupt ang mga kasama mo, hindi ka lalago, hindi lalago ang bansa. Now, kailangan nating ayusin ang bansa. Pastor has that capability. Pastor has that responsibility in his heart. Mayroon siyang responsibility, sense of responsibility and accountability. Yun ang nasa kanya, inherent sa kanya. Yun ang pwede niyang ibigay at iambag sa bansang Pilipinas. Kung wala ka nun, paano mo sabihin makaambag ka? You cannot give what you do not have. Oh. Ngayon, ito, ayusin natin ang Pilipinas. But, mayroong tayong dapat gawin bago natin ayusin ang Pilipinas. Pumili tayo ng mga taong capable, talagang tunay na mga public servant. Kasi public servant kuno ang tawag sa kanila. Oh. Aywan ko after ng election, kung servant pa ba natin sila o tayo ang servant. Oh, no? So, kung kailangang ayusin natin ang Pilipinas, mga kababayan ko dito sa Cavite at sa lahat ng dako ng Pilipinas maabot nitong ating programa, let us put and select people and put order in these two houses. Paano mo maayos ang Pilipinas kung nagkakagulo itong dalawang bahay na to? Diba? Let us put order into these two houses first. Kahit dito sa inyong bayan, mamili kayo ng totoong leader. Huwag kayong mamili ng politiko. Leader yon ang kailangan natin. So let us put order in these two houses first by selecting the right kind of people na ilalagay natin sa Kongreso at ilalagay natin doon sa Senado. Lawmaker na siyang titingin para sa kayusan ng bansa at para sa progress ng mga tao. Proteksyonan ang Pilipino from the smallest to the highest, mga kababayan. Kung walang proteksyon ang ating populasyon, ano ang magiging kinabukasan ng Pilipinas kung lahat tayo lasenggero, pasintabi sa naman nag-iinom, lahat tayo mga bangag na lang, sige, kasi magkaintindihan tayo. Ano ang magiging kinabukasan ng Pilipinas? Ang liit-liit ng ating bansa, pero mayaman ang ating bansa. Kulang lang tayo ng tamang leader na gagabay, kung baga pa, sa piloto. Kailangan natin ang matinong piloto. Experience, kahit may puso na lang, at may patriotism sa kanyang puso, na ihahatid niya ang bansa sa katinuan. Oh. Kahit dito sa inyo sa Cavite, mamili kayo ng mga leader. Huwag yung mga politikong panahon sa kampanya, mahal kayo. After ng kampanya, nakalimutan na tayo, mga kababayan. So, from the Congress to the Senate, mamili tayo ng mga taong matino ang utak, may puso, hindi tolero. Ilagay natin doon na siyang gagawa ng mga law upang ihatid ang bansang Pilipinas sa kaayusan tulad ng dream ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Tandaan ninyo, kailangang bantayan natin ang ating boto. Corruption is the root of these sufferings. Diba? Korupsyon ang dahilan bakit nagbabarilan. Korupsyon ang dahilan bakit nagbabangayan. Korupsyon ang dahilan bakit nag-aagawan. Gusto mo mag-public servant, makipagpatayan ka? Ang galing ano? Kailangan mo pang bumaril ng kasamaan mo sa politika para maging public servant?
Do you know what public servant is? Oh, you have to serve your country. Hindi kayo ang isiserbihan, mga politiko. You have to serve your country and your constituents. Pag nanalo na kayo, all those constituents na under sa inyo, bumoto at hindi bumoto, kayo ang leader niyan. May narinig mga ako nga, huwag ninyong butuhin si ano, ganito, ganyan. Kasi pag natalo ako, wala na tayong budget, hindi tayo bibigyan. Ano ba yan? Utak. Talangka. Oh, huwag niyong butuhin ang mga ganyan. Kasi pag ikaw ay leader ng isa, ng bansa mo, ng bayan mo, hindi na ang issue doon kung sinong bumoto sa'yo. Basta't nanalo ka, ikaw ang leader ng buong komunidad mo. Ayusin mo ang komunidad mo. Sa susunod na tatakbo ka, kahit nakaupo ka na lang, hindi kanila bibitawan. Hindi sila mabibili ng kahit nino dahil nakita nila ang kakayahan mong bigyan sila ng peace and order, bigyan sila ng kahit naman lang mapalago ang community mo. Yun, mga kababayan, ito ang dapat tandaan natin. And every municipality, cities, and the most potent factor in the progress and development of a town is peace and order. Ito ngayon, paano natin implement ang peace and order? Pasintabi sa mga matitinong mga men in uniform. But now, makakita tayo ng men in uniform, kinakabahan tayo. We are not at peace. Lalo kaming naka-experience ng injustices. But, kahit ganon ang nangyari sa amin, kahit isang tapyas, hindi natapyasan ang paniniwala namin, there is somebody up there na magbibigay ng justice. Let us pray that this May 12 na election maging malinis. Kasi may ano natin sa amang makapangyarihan, Panginoon makapangyarihan. Kaawaan niya ang ating bansang Pilipinas. Oh, marami tayong budget. Pero saan na pumunta? Oh. Alam ko, mayroong nag-iikot, ayuda. Anong gawin mo sa ayuda? Isang araw lang yon. Ubos na yon. But, isinugal mo ang future ng bansa mo, isinugal mo ang future ng mga kabataan, isinugal mo ang future ng komunidad mo. Kung ikaw ay mga nanay na o lola na, katulad namin, senior citizen, ilang taon na lang tayo dito mananatili siguro. But, we have sons and daughters and young ones na sila na naman ang magpopopulate nitong bansang Pilipinas. Ano ang ipapamana natin sa kanila kung ngayon hindi natin ginawa at ginamit ang tamang freedom of choice para sa ating pagpili ng ating iloloklok sa Senado, sa Kongreso, sa pagka-gobernur, sa pagka-mayor, etc., etc. Oh. Di ba ngayon, ang dami nilang pangako sa atin. Pag ako, hindi ko kukunin ang sweldo ko, etc., etc. Ang pangako namin sa inyo ganito, pag iniloklok ninyo straight ang PDP laban at iniloklok ninyo si Pastor diyan sa Senado, kahit 5, walang papasok yan sa kaban ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi ang iiral sa puso ni Pastor, hindi na kami. Magiging katuwang niya kami para sa pagpapalago sa ating bansa. Hindi siya ang senador ng KOGC. Pag nanalo siya, he is a senador ng buong bansa. Bumoto man kayo at hindi sa kanya, siya ang senador ng buong Pilipinas. Hindi siya senador ng KOGC. Kaya walain ninyo sa utak ninyo. Kasi nang pumasok si Pastor sa politika, we are already good. Kahit wala si Pastor at magtutok siya sa politika, ilang taon din niya kaming hinasa. Paano mamahala? Anumang
bagay ilagay sa aming kamay, pera, kapangyarihan, kay pastor ganito, hindi mo pwedeng abusuhin. Nakita na ninyo? Ganyan kami hinasa. Oh. So, mga kababayan, yon ang bilin ko sa inyo. Malapit na ang May 8. Straight PDP laban. Kasi, kung hindi kayo mag-straight, they cannot stand kung ano ang kanilang advocacy. Maraming maraming magiging kasi, ay hindi ko kapartido, ay kasi makakalimutan nila kung ano ang tama sa Pilipinas. Ang nakatatak sa puso, paano sila manatili sa kapangyarihan. So, sa mga ayaw pang umalis sa kapangyarihan, lalo na walang kakayahan, wala namang maiambag, upo-upo lang. Oh, pag may mga second demotion, yun. Walang naibang naipasang change name ng street. Pwede yung gawin ng barangay captain. Bakit senador pa ang mag-sponsor? Oh. So, yan ang masasabi ko sa inyo. Alagaan ninyo ang inyong boto. Huwag na tayong matuliro. Huwag tayong paloko. Gamitin natin ang ating tamang judgment. Straight PDP laban! Oh! Kayo, sigaw kayo ng sigaw. We love you, tatay. We love you, tatay. And then our tatay is not here. But ang kanyang boses na iwan sa atin. Anong sabi niya? Botohin ninyo straight PDP laban. Kung ikaw ay gumagalang sa iyong tatay sa pamamahay ninyo, listen to the words of your tatay. Oh, wag nang kayong lumiko sa kaliwa, lumiko sa kanan, kasi may nakita, uy, halika dito, ano yan, daan muna tayo, maraming mangga. Oh, dito tayo sa kaliwa, bakit? Dito tayo, maraming ayuda. Ano ba yan? Wala kang paninindigan. Ikaw mismo ang sumisira kung may anak ka, may kapatid ka, o ano ba? Ikaw mismo ang sumisira sa future ng anak mo. May sagutin ka kahit wala ka na dito sa mundong ito later on. Because you have that capability and that chance to put capable people at mga righteous people on that position, but pinalampas mo ang pagkakataong yon. Kaya makinig tayo mga kababayan. Tama? Oh. So, salamat sa amang makapangyarihan. Straight. O dito maraming naka-green. Of course, alam ko pinili ito sila ni Tatay Digong. Otherwise, hindi ito sila dito. Si Tatay Digong may wisdom, may compassion. Alam niya kung sino ang matino. Kaya yan, yan. Oh. Piliin ninyo yan. Sila ang magiging katuwang natin sa pag-aayos ng ating bansang nagkawatak-watak. Hindi natin ma-explain kung ano ang mukha ng ating bansa. Ito totoo itong sabi ko sa inyo. Nung panahon ni Tatay Digong, nag-iikot kasi kami sa ibang bansa. Pag nalaman niyo, are you Filipina? Yes, sir. Oh, your president, we love him. Can we borrow him for a month? Mantakin mo yun? Hihiramin nila si Digong sa atin. Pero ngayon, nag-ikot ako. Are you from Philippines? Yes. Oh, what happened to your government? Crazy. Parang gusto kong mahiya. Tapos, ang tanong sa akin, you Filipinos, what are you doing? Taga-ibang bansa yan. Pero kami sa KOGC, naniniwala kaming ang amang makapangyarihan ay mag-i-intervene mga kababayan sa panahong ito. Hindi tayo pababayaan ng ating amang makapangyarihan. Ano man ang religion nyo, hindi namin kayo hinihikayat. Kung dyan kayo sa religion ninyo, be a good member of that religion and be a good citizen of the Philippines. Period. Oh. Yun. Di ba? At magkapatid tayo as Filipinos. Yun, magtulungan. Amen ba mga kababayan? Yes. So vote straight.
PDP. Nako, vote straight, PDP. So yun lang mga kababayan. Salamat sa amang makapangyarihan. Magandang gabi sa lahat. PDP lang.